We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Martes. 73 anyos na babae patay matapos pukpukin sa ulo sa loob ng kanyang bahay sa Bawan, Batangas. Construction worker patay ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa Lipa City. 2 puno ng saging inilagay sa gitna ng ginagawang kalsada sa isang barangay sa Batangas City. Presyo ng ilang gulay sa Batangas City New Market halos nag-triple ang taas. At mahigit 700 estudyante nagtagisan sa court at street dance competition sa 337th founding anniversary ng Rosario, Batangas. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Inilagay sa gitna ng ginagawang kalsada ang 2 puno ng saging sa isang barangay sa Batangas City. Posible raw na inilagay ito ng ilang mga residenteng naiinip ng matapos ang konstruksyon ng paggawain sa kalsada, ayon sa barangay. Para sa detalye, nakatutok live si Denise Abante. Denise. Ace, isang malaking question pa rin para sa pamunuan ng barangay kung sino nga ba ang naglagay ng 2 puno ng saging sa isinasagawang daan dito sa Barangay Sorosoro, Batangas City. Bukod sa mga warning devices na nakalagay sa gitna ng ginagawang kalsada sa National Road na sakop ng Barangay Sorosoro, Carçada, Batangas City, may 2 puno ng saging na tila nakatanim sa putol na bahagi ng kalsada ang bubungad sa iyo kung magmumula ka sa bayan ng San Jose patungo sa lungsod ng Batangas. Ayon sa pamunuan ng barangay, posible raw na inilagay ito ng ilang mga residenteng naiinip ng matapos ang konstruksyon ng pagawain. Hindi ko po masabi kung sino po yung naglagay nito na puno ng saging. Basta may nag-report lang po sa akin kaninang umaga. Siguro kaya po yung mga tao ay naglagay nga po ng puno ng saging doon ay dahil nga rin po ang maraming aksidente. Sa tala ng pamunuan ng barangay, mahigit sa 20 aksidente na ang naitatala sa lugar simula pa raw noong Marso hanggang kahapon ng hapon. Nakababahala na raw para sa mga resident at motoristang si Mayor ang ganitong mga insidente kaya hiling nila na agaran ng matapos ang pagawain. Kauna-una po aksidente, sa loob ng isang gabi, 3 po oras lang ang pagitan. Ay baka po may malagutan po ng buhay po dito. Yun po ang aming kitatatakot eh. Dapat po yung matapos na. Dahil minsan po sa loob ng isang linggo, 2 o 1 beses lang po nagagawa. Dapat gawin na para madaanan. Sabi ng DPWH 2nd District, posibleng sa Hulyo, matatapos na ang 300 metro ng Inner Lane Road na pinamamadali na rin nila sa kanilang contractor. Ang ating pong target completion date ay July 9, 2024. Nagbigay na po tayo ng site instruction kay contractor na po na sila po ay mag-double time at magdagdag po ng mga manpower natin. Pero patuloy naman po tayong nagre-remind kay contractor natin na yung obligation po nila sa contract natin na ito ay kanila pong i-deliver. Ngayong hapon din, sa tulong ng isang barangay kagawad at hepe ng tanod sa lugar, inalis na ang 2 puno ng saging. Nagdagdag na rin sila ng mga warning tapes at cones para sa kaligtasan ng mga motorista. Panawagan naman ng pamunuan ng barangay sa mga motoristang dumadaan sa naturang highway. Alam po naman natin, ito ay prone area ng aksidente. Pakiusap lamang po namin na tayo po ay kapag dumadaan dito sa aming areang ito ay pakidahan-dahan po lahat ng motorista, lalo na po at may ginagawa pong construction dito sa aming barangay. Aalamin na rin daw ng pamunuan ng barangay kung sino ang naglagay ng naturang saging upang kausapin patungkol dito. Ace, kanina din lamang bago tayo umere ay halos katatapos lamang daw ng pagbubuhos ng aspalto dito sa kalsada ng ilang mga kinontratang manggagawa ng contractor. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.
Patay ang 57 anyos sa construction worker ng pagbabarili ng hindi pa nakikilalang sospek sa Lipa City. Nakatutok si Paul Hernandez. Nakikipagkwentuhan sa kapitbahay ang lalaking ito nang bigla siyang barilin sa barangay Tipacan, Lipa City, gabi noong Sabado. Dead on the spot ang 57 anyos na construction worker. Pinaputukan daw muna siya ng hindi pa kilalang sospek, saka binaril ng malapitan. Lumabas doon sa gilid ng bahay ng kapitbahay niya and pinaputukan agad yung ating victim. Nilapitan pa po ito at malapitang pinutukan sa ulo. Nakabonet daw ang gunman na mabilis ding tumakas matapos ang pamamaril. Meron silang narinig na motorsiklo na biglang umalis doon sa malapit sa area kung saan nangyari. So hindi lang po pa natin ma-ascertain ngayon kung yun bang umalis na motorsiklong yun is yun yung sinakyan ng ating gunman. Hindi na muna idinetalye ng pulisya ang anggulong sinisilip nila. Nadala na sa Pila, Laguna ang mga labi ng biktima. Sinisikap ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na kunin ang panig ng pamilya. Sa ngayon, sir, based dun sa investigation at sa interview namin dun sa mga pamilya and even dun sa mga katrabaho po ng victim, maayos naman daw pong tao itong si Manolito. Wala naman pong nakakaaway sa trabaho. Patuloy pa sa manhunt operation ng Lipa City Police Station sa ikatutugis ng sospek. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Halos nagtriple ang taas ng presyo ng ilang gulay sa Batangas City New Market. Ang matumal na bentahan patuloy na nararanasan. Alamin yan sa report ni Denise Abante. May 3 dekada na raw nang ibuhos ni Aling Auring ang kanyang oras at panahon sa pagbebenta ng gulay sa palengke. Malakas daw ang kita noon kaya naengganyo siyang paramihin ang ibinebentang gulay na nagmumula pa sa lalawigan ng Quezon. Pandemya nang bumagsak ang kita dahil hindi makabenta. At ngayong 2024, mas malala pa raw ang nararanasan niya. Napakalaki ng epekto. Dagdag puhunan, matumal. Salip bibili ngayon ng 3 kamatis, isa na lang ang binibili. Walang bumili, hindi nabili ang inyong paninda. Lugi. Sobra. Ang tinderang si Aling Feli naman, hindi na raw magawa pang ibaba ang presyo ng ibinibenta. Talong-talo na raw kasi sila sa puhunan pa lamang. Sa halagang piso, bababaan mo pa, di wala nang kita. Alas 11 pa ako dito para makabili lang ng mura-mura sa magdadala. Kasi pagpasalin, lalong mahal. Para makakita maibili ng bigas, saka pang-ulam. Pababae naman yung mga gulay, lahat ng mga bilihin. Para makakita naman yung mahihirap na kagaya namin. Bukod sa matumal na bentahan, daing din ng ilang tindera ang biglang pagtaas sa presyo ng mga panindang gulay. Sa Batangas City New Market, mahigit sa kalahati ang itinaas sa presyo ng pechay at luya na mula sa dating 40 to 80 pesos, 200 pesos to 250 pesos na ang kada kilo ngayon. 50 pesos naman ang itinaas sa presyo ng kalabasa at talong na dating 25 pesos to 30 pesos lamang, 80 pesos na ang kada kilo ngayon. At ang ampalaya, 150 pesos na ang per kilo na dati lamang naglalaro sa 80 pesos to 90 pesos. Isa sa tinitingnang dahilan ng pamunuan ng palengke sa biglaang pagtaas ng presyo ang pagkalubog sa baha ng ilang mga taniman ng gulay sa Kalakhang, Quezon, bunsod ng nagdaang bagyong Aghon. Dito kasi nanggagaling ang ilan sa mga gulay na ibinibenta sa pamilihan. Hindi pa nga dumadating yon, medyo tumaas na ang ating mga bilihin. Biglang nag-anihan. So dahil nga may bagyong balita, so mayroong mga binabahang lugar, ay kanila ng kumbagay inani na. So ngayon, konti yung ating supply, mataas naman ang demand. Sa taas ng presyo ng bilihin, ang ilang mamimili gaya ni Mercy, tig-kalahati o tig-piraso muna ang binili. Mahal ngayon. Ay siyempre kami matatanda na, siyempre gusto namin palaging may gulay. Basta yung sinigang, kinamatisan. Tiyaga na muna, oo, kahit mahal. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Epektibo na ngayong araw, June 11, ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Nasa 60 centavos ang natapya sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 20 centavos naman ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. Habang 1 peso and 30 centavos naman ang bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Energy Department, dahil ito sa pagbaba ng demand, mataas na interest rate at mataas na produksyon ng langis sa Amerika. Iba-iba naman ang reaksyon dito ng ilang tricycle drivers.
Malaking bagay na rin po yung pagbaba kahit maliit. Dagdag kita na rin namin yun. Kulang pa yan. Halos kalahati naman yung mahigit pang kalahati yung itinaas eh. Kulang na kulang pa. Halos di man din nararamdaman yung pagbaba ng presyo ng gasolina. Kasi bababa man, pero pag tumaas naman, higit pa dun. Tiyaga-tiyaga talaga, wala nang magagawa kundi pagtiyagaan. Bumaba ang presyo ng mangga sa merkado dahil sa dami ng supply. Samantala, ang mango processing plant sa Batangas City, malaking tulong daw para hindi masayang ang mga hindi na ibebentang mangga. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Umabot sa 10,000 kaing ng mangga ang na-harvest ni Ariel sa kanilang binobombang manggahan sa iba't ibang barangay sa Batangas City. Kahit papaano ay may kinita sila ngayong peak season ng mangga. Tama rin daw ang kanilang naging desisyon na gawing Setyembre ang pagbobomba sa manggahan sa halip na Nobyembre noong nakaraang taon. Ang pagbobomba kasi ng mangga ang siyang kailangan para bumunga ang mga ito ng maganda. Medyo madami po ang naging harvest. Pero marami rin po sa mga hinarbis namin, itong pahuling medyo mahina po ang presyo ng mangga kasi po biglang bumagsak sa sobrang dami ng supply. Pero dahil dumami ang supply sa merkado, ang ilan daw sa mga aning mangga, bukod sa bumaba ang presyo, hindi na nila magawang ibenta at dalhin pa sa ibang lugar dahil sira na ang balat maging sa loob nito. Tag-init ang panahon kung saan maganda magpabunga ng mangga ayon sa provincial agriculturist. Di hamak daw kasing mas kailangan ng mangga ang init kaysa sa ulan. Yung sobrang init kasi, nakakatulong yon sa pagpaparami ng bunga ng mangga. Yun ang benefit ng mainit, kusang bumubunga yung mangga. Para bubunga na sila pagdating nga nitong mga starting March, April, May, usod-usod yun. Kaya bilang tugon sa oversupply ng mangga ngayon, binuksan ang Mango Processing Center sa Batangas City Agriculture's Office upang makatulong sa mga mango growers na maiproseso ang kanilang mga na-harvest at hindi masayang ang mga ito. Darating pa lang yung makina for processing pero galing din yan sa city. Ang tatamis ng mga mangga sa Pilipinas, sa lungsod ng Batangas. So bakit hindi natin tulungan? So alam natin na medyo syempre mahirap din, marami silang pondo, marami silang nilalaan para sa kanilang pondo. So why not tulungan ho ng pamahalang lungsod? May value added naman yung although medyo may gastos ng kaunti at saka mapipreserve mo talaga yan. Sa panahon na wala talaga na mangga, ay di magagamit mo yan. Baka nga pag nagtagal, yung process na i-export mo, baka dumating tayo sa mga puntong ganon. Ikinatuwa ito ni Ariel na siya raw makatutulong sa kanila sa panahong hindi may benta ang ilang naaning mangga. Medyo po may angat namin agrikultura at saka po ang ng produksyon ng mangga. Kikita kami, kikita rin po ang gobyerno. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 73 anyos na babae matapos pukpukin sa ulo sa loob ng kanyang bahay sa Bawan, Batangas. Nakatutok si Denise Abante. Nakahandusay at wala ng buhay ng matagpuan ang 73 anyos na negosyanteng babae sa kanyang bahay sa Barangay Durunga, Bawan, Batangas, pasado alas 7 ng umaga kahapon. Sa investigasyon ng pulisya, mag-isa lamang noon sa kanyang bahay na nasa loob ng pagmamayaring resort ang biktima. Dating katiwala sa resort ng biktima ang suspect sa pagpaslang. Isa sa tinitingnang motibo sa krimen ang tangkang pagnanakaw. Yung attempt na nakawan yung victim. Pero sa pag-iimbestiga natin, wala man na walang bagay. Meron doon tablet, iniwan na sa lamesa. Merong kita galing sa renta sa resort is nandoon lang din sa vault. So ang isang tinitingnan namin is hindi niya makuha yung perang naiwan. So pinagbalingan yung victim. Ayon sa isa sa mga anak ng biktima na siya ring kapitan ng barangay, 2 buwan pa lamang ang nakalilipas ng tanggalin umano ang naturang katiwala sa resort ng kanyang ina dahil sa hindi pagkakaunawaan.
Posibleng isa rin daw ito sa pinag-ugatan ng galit ng suspect para paslangin ang biktima. Ang kaparehang flower vase na ito raw ang ipinukpok ng suspect sa biktima nang manlaban ito sa kanya. Sa investigasyon, sa likod ng bahay dumaan ang suspect at umakyat sa bintanang ito upang mapasok ang bahay. Baka napapagalitan nung biktima natin. Si suspect maaaring bumalik doon. Yun ang isang tinitingnan pa natin. The incident occurred at about 9 p.m. ng gabi ng Sunday. Itong biktima natin is pinalo ng base sa muka. Isang beses na malaking base siguro yun. Hindi muna nagpa-unlock ng panayam sa harap ng kamera ang mga anak ng biktima na naghihinagpis sa sinapit ng ina. Isang mapagmahal at masiyahing ina kung ituring siya ng mga anak na sa isang iglap, hindi na nila nagawang mayakap. Nananawagan sila sa suspect na sumuko na. Abiso naman ng pulisya sa mga residente. Iwasan natin yung wala tayong kasama sa bahay. Lalo na yung matatanda na o kaya bata. Siguraduhin natin hindi basta makakapasok yung outsider kasi based doon sa is nakapasok galing sa likod yung suspect . Ingatan lang natin na wag na tayo mapasok ng outsider. Patuloy ang investigasyon at paghahanap sa suspect. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Sinimula na ang paglilinis sa mga basurang bumara sa spillway sa Lipa City. Ang ilang barangay tanod itinalaga rin sa lugar para walang makadaang malalaking sasakyan. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Sinimulan ng linisin ang mga naanod na basura sa spillway sa Sitio Tejero sa Lipa City. Ayon sa mga taga-barangay Pinagkawitan, strikto nang hindi pinadaraanan sa mga four-wheeled vehicle ang spillway dahil sa posibilidad na pagbigay ng daan. Sa mga light vehicles lang siguro, mga single na motor, yung mga tricycle, maaari yun. At maglalagay naman tayo ng mga signages, siguro mga 50 meters o 100 meters before the bridge. May magtatanod na rin daw sa lugar para abisuhan ang mga malalaking sasakyang magpupumilit dumaan. Sa steel bridge din na ito, pwedeng dumaan ang mga nagmomotorsiklo at nakabisikleta. At i-maintain natin yung rubing para bigyan din ng paalala na hindi pa talaga pwedeng madaanan ng mga heavy equipments kasama yung mga malalaking truck. Sisimulan anumang araw ang pagre-realign ng culvert sa ilalim. Ayon sa City Engineer's Office, bago matapos ang taon, magagawa ang spillway. Hindi ko masabi sa yung time frame, pero expecting na kung maaari ay mabig siya as the soonest possible time. And hopefully by December matapos to sana. Bagamat nahiling na rin daw ng barangay ang pagawain sa City LGU, nauunawaan naman daw nila na dadaan ang proyekto sa public bidding. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Muling inilunsad ng Social Security System o SSS ang kanilang programa para mapalaki ang ipon ng kanilang mga miyembro para sa retirement. Ang kanilang dating Workers Investment and Savings Program o WISP, tinawag ng may SSS Pension Booster Mandatory. Para sa mga gustong magdagdag ng savings, maaaring mag-enroll sa My SSS Pension Booster Voluntary sa my.sss.gov.ph. 500 piso kada buwan ang kada deposit. Ayon sa SSS, para raw itong deposito sa bangko, pero ang interes ay aabot sa 7.2% kada taon. Pwede itong ma-withdraw ng partial o buo. Tumaas ang bilang ng mga pag-alagalang aso at pusa sa isang barangay sa Lipa City. Isinasagawa naman ang libreng pagkakapon sa mga alaga. Narito ang report ni Paul Hernandez. Aminado ang barangay Lumbang sa Lipa City. May mga nakakalusot na pag-alagalang aso't pusa pa rin sa lugar nila. Yan ay kahit pa nga may ordinansa sa lungsod na nagbabawal sa pagpapakawala sa mga alaga kung saan-saan. Honestly, opo, sakit po talaga sa ulo kasi ang dami pong action, yung sa issue sa rabies. So, kailangan nating maiwasan. Mula sa dating 150 hanggang 200 na bilang ng mga aso't pusa sa barangay, lumobo ito sa 280 ngayong taon. Iniiwasan na nila ang pagdami pa ng populasyon ni Namuning at Bantay. Kaya malaking tulong raw ang ginagawang pagkakapon sa mga alaga ng grupong Aid for Strays and Pets in Need o ASPIN. With the overpopulation now, kapag nag-alaga naman and then later on hindi na nila kaya and then dumadami, nagiging stray sila which is very
problematic in our society here in Philippines. Kasi kawawa naman sila kung hayaan natin sila mga anak. Tapos mga ampon ko lang din sila. Kapag na-spay o na-neuter na kasi ang mga alagang aso at pusa, nababawasan din daw nito ang sakit na cancer na pwedeng dumapo sa mga ito. Napapahaba rin daw ang buhay ng mga alaga. Usually, mas mataas po ang risk ng cancer, pwedeng testicular cancer para sa lalaking aso at pusa. Tapos mammary gland cancer para sa babae, pwede rin magkaroon ng tumor sa uterus o matres ng babaeng aso or pusa. Libreng ipinagkakaloob ng grupo ang pagkakapon sa mga aso at pusa sa barangay. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mapapanood na sa Netflix simula July 26 at sa GMA Network simula July 29 ang Pulang Araw. Samantala makikisa sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan sa Batangas City bukas si Pulang Araw star Sanya Lopez. Narito ang report ni Hazel Alviar. May patikim na ang biggest family drama ng 2024 mula sa Kapuso Network na Pulang Araw. Mula sa bayang hindi na pasisiil, yan ang vibes ng Independence Day plug ng inaabangang drama serye. In character na ang bidang sina Barbie Forteza, Sanya Lopez, David Licauco at Alden Richards, kasama si Dennis Trillo. Mapapanood na ang Pulang Araw sa Netflix simula July 26. Simula July 29 naman sa Kapuso Network. Napakalaking bagay nito sa akin dahil sabi ko nga, parang isa ito sa teleserye na proud akong maikukwento sa mga anak ko pagdating ng araw. Nakatulong siya sa akin para mas ma-appreciate yung buhay natin bilang Pilipino. Nakaka-proud maging Pilipino. Because of this teleserye, makikita ng mga generations now, yung mga present na nandito mga Pilipino, na ganon yung sacrifice na ginawa ng mga Pilipino noon. Bibigyan natin ng larawan yung mga kwento ng ating mga lolo't lola sa atin. Samantala bukas June 12, makikiisa rin sina Sparkle stars Sanya Lopez at John Rex sa simultaneous flag raising ceremony sa Batangas Provincial Capitol bilang paggunita sa 126th Philippine Independence Day. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Publicity Manager for Entertainment, Corporate Strategic Planning Manager, Research Manager, Assistant Research Manager, Research Analyst, Auditor, Junior Accountant, Program Administrator, Staff Assistant, at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, nag-dissipate o nalusaw na ang namuong low pressure area sa bahagi ng Butuan City, Agusan del Norte. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon, hindi nakakaapekto sa bansa ang southwest monsoon o hanging habagat. Pero sa mga susunod na araw ay posible itong magpaulan. Sa datos ng Metro Weather, makakaranas ng katamtamang pag-ulan ngayong araw ang mga lalawigan ng Rizal, Laguna, Quezon, Batangas, Cavite, Marinduque at Mindoro provinces. Asahan din ang maulap na papawirin at kalat-kalat na mga pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Pinaalalahanan ng Dole Batangas sa mga employer na ibigay ang holiday pay sa mga manggagawang papasok sa holiday. Narito ang report ni Paul Hernandez. Security guard sa isang opisina ng government agency si Chito. At sa mga pagkakataon kung kailan nakabakasyon ng marami tuwing may holiday, oportunidad naman daw ito para sa kanya para kumita ng malaki-laki. Double pay nga po. Doble yung kinikita namin.
At pandagdag po yun sa allowance ng aking anak. Gastusin sa bahay, Papa. Opisyal na regular holiday ang June 12 dahil sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas. Ang paalala ng Department of Labor and Employment o DOLE Batangas sa mga employer, ibigay ang nararapat na holiday pay sa mga manggagawa. Kung hindi papasok sa nasabing araw, dapat pa rin siyang tumanggap ng 100% ng kanyang daily wage. At kung magre-report naman, may 200% dapat na matatanggap. Kung lagpas naman sa 8 oras sa pagtatrabaho, may karagdagan pang 30% sa sweldo. Divided by 8, dito po kasi kukumputin yung hourly hour mo. Hourly pay mo po, times 30%. Kailangan daw ibigay ng kumpanya ang holiday pays na ito dahil mandatory ang mga ito. Kung pay period na po, kasama siya sa babayaran sa'yo. Included po siya dun sa payroll during that period. Hindi naman po yung daily. Depende po. Basta as long as, kumbaga, ay twice a month po nagsusweldo ang ating empleyado. May karapatan daw ang manggagawang questionin o ereklamo ang kumpanya kung hindi nito maibibigay ang nararapat na holiday pay. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Miyerkules, June 12, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang buong munisipalidad ng Mabini, Batangas. Magsisimula ito alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Bunsod ng pre-commissioning work ng mga transformer sa Batangas Substation. Samantala sa June 13, Huwebes, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Padre Garcia at Balete, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng paglilipat at retentioning ng mga secondary line. Kalinsabay ang row clearing ng mga linya. Tampok ang mahigit 30 imahe ni Birheng Maria mula sa iba't ibang lugar sa bansa sa Grand Marian Procession 2024 sa Taysan, Batangas. Tunghayan yan sa report ni Hazel Alviar. Libo-libong deboto ang dumagsa sa St. Lorenzo Ruiz Parish sa Dagatan, Taysan, Batangas itong weekend para sa Grand Marian Procession. Tampok ang mahigit 30 imahe ni Birheng Maria mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Bahagi ito ng Grand Marian Festival ng parokya. Ilan sa mga imaheng iprinosisyon ang Nuestra Señora de Caysasay na kinikilalang patrona ng lalawigan ng Batangas at ina at reyna ng Archdiocese ng Lipa, La Inmaculada Concepcion de Malabon, La Inmaculada Concepcion de Balaya, Mahal na Berhen ng Santissimo Rosario de Padre Garcia, Nuestra Señora del Pilar de Ibaan, Nuestra Señora de los Dolores de Turumba ng Paquin, Laguna, Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora de Aranzazo ng Rizal, at Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga ng Cavite. Nakiisa rin ang imahe ni San Lorenzo Ruiz na patron ng parokya. Kada karosa may kanya-kanyang paraan ng pagpaparangal sa Mahal na Birhen, gaya na lamang ng pag-aalay ng sayaw at bulaklak. Tampok din maging ang estandarte ng mga imahen. Bago ang prosesyon, nagsagawa muna ng misa konselebrada na pinangunahan ni Lipa Archbishop Gilbert Garcera. Sentro ng humiliya ang papel ni Maria bilang ina patungo sa kanyang anak na si Jesus. Ito na ang ikatlong taon ng aktibidad na layong ipalaganap ang debosyon kay Birheng Maria na nakasentro kay Jesus na anak niya. Ang nag-initiate po ng event na ito ay ang mga taga rito sa San Lorenzo. Kaya palakpakan po natin ang mga ito. Lalo't higit sa ating event head ng lahat po ng event ng parokyang ito, ang nag-iisip po talaga nito ay walang iba, si Brother Omar Perez. Katulong ho ng ating mga talented, masisipag, ang mga kabataan ng parokya ng San Lorenzo Ruiz. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Nagtagisa ng mahigit 900 estudyante sa street dance at court dance competition sa 337th founding anniversary ng Rosario, Batangas. Napabilib naman sa galing sa pagsayaw ng mga kalahok si kapuso artist Rochelle Pangilina na nagsilbing hurado. Tunghayan yan sa report ni Denise Abante. Kahel, berde at kayumanggi, mga kulay ng agrikultura at ang itinuturing na pangunahing yaman ng bayan ng Rosario, Batangas. Yan din ang nangibabaw ng mga kulay kasabay ng hiyawan at palakpakan ng umindak na. Sa saliw ng musika ang mga mag-aaral mula sa 9 na paaralan sa bayan sa ginanap na court at street dance competition ng Sinokmani Festival 2024 at bahagi pa rin ng pagdiriwang ng 337th founding anniversary ng bayan.
Ang palay, asukal, gata at malagkit. Ang mga sangkap naman ng ipinagmamalaking produkto sa bayan, ang sinukmani, na ipinagdiriwang din ang kapistahan kasabay ng pagkakatatag ng bayan. Bata at matatanda, masayang nag-abang at nanood sa kabila ng maalinsangang panahon. Para sa 75 anyos na si Aling Mauricia, pantanggal inip daw ang mga ganitong tagpo para sa kanilang mga senior citizen. Siyempre masaya. Masaya ako dahil nakapunta ako dito, nakakapanood ako. Walang stress. Sana laging magkaroon ng masayang ganito para sa mga dadaang taon. Ang matamis at malagkit na sinukmani, simbolo din ng pagkakaisa ng mga taga-Rosario. Ito'y bilang po pasasalamat sa sunod-sunod na biyaya na dumarating dito sa bayan namin. Ang sinukmani is yung, kita naman natin, yung very sticky, no? Malagkit, sama-sama. Ganun po ang bayan ng Rosario. Ngayon po, ang bayan ng Rosario sama-sama, nagkakaisa. Ang lahat na nanunungkulan, lahat ng mamamayan ng Rosario nagkakaisa para sa maging patuloy na pag-igi, pag-unlad, pag-ayos ng buhay at bayan namin dito sa bayan ng Rosario. Ang mag-inang Alma at Almea nakipagsiksikan pa raw sa dami ng tao para lamang makapanood. Para pagdating po niya, pag nag-high school na din siya, baka kung gusto din po niya, edi maganda po para po ang mga bata ay maka-experience po at saka po maranasan po nila ang mga ganitong festival. Maganda po. Yung dance po nila. Standing ovation naman sa halos lahat ng performances ang guest judge at kapuso artist na si Rochelle Pangilinan. Pero dito nagulat ako, plus yung costumes and yung sayaw. Talagang in-effort ng lahat. Napakagaling. Good job po. Ang ganda-ganda ng napanood ko. Nagpasalamat naman si Rochelle sa mainit na pagtanggap ng mga taga-Rosario. Matapos ang street dance, nagkaroon din ng court dance competition kung saan mas marami pang props at iba't ibang costumes ang itinampok na may kaugnayan sa ipinagmamalaking produkto, ang sinukmani. Itinanghal na kampyon ang Baybayin Integrated National High School na nanalo rin sa kaparehong kompetisyon noong nakaraang taon. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.